Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang adventure romance film na, Scheherazade. Tara na't panoorin natin. Sa taong 8 o 9 AD sa Europa, isang grupo ng mga kabalyero na pinamumunuan ni Renaud ang pinadala ni King Charles sa Baghdad upang bisitahin si King Al-Rashid, the ruler of the land of 1001 nights. Ang pakay nila doon ay upang payagan ang Christian caravan na makadaan sa lupain nila patungo sa libingan ni Kristo. Habang binabaybay ng mga knights ang rehiyon ng Iskander, natagpuan nila ang isang babaeng walang malay. Nang magkamalay, sinabi nito na patungo sila sa Baghdad ngunit inatake sila ng mga tulisan at dinukot ang kasama nilang prinsesa ng Iskander na si Scheherazade. Bago malagutan ng hininga ay hiningi ng babae ang pangako ni Renaud na ililigtas niya ang prinsesa. Hindi sang-ayon si Didier sa desisyon ni Renaud na iligtas ang prinsesa sapagkat may iba silang misyon. Gayunpaman, hindi pwedeng baliin ni Renaud ang binitiwang salita. Nagpasya si Renaud at mga kasama niya na habulin ang mga tulisan. Sa maikling panahon ay naabutan nila ang mga tulisan at humantong ito sa isang mainit na labanan. Dahil sa kasanayan ng mga knights sa labanan, hindi nagtagal ay unti-unti nilang natalo ang mga ito. Inutusan ng lider ang mga tauhan na dalhin si Scheherazade sa kampo nila sa itaas ng bundok. Nagpayo si Didier na delikado kung susugod sila sa kampo ng mga bandido. Determinado si Renaud na iligtas ang prinsesa kaya gumawa siya ng paraan upang mabawi ito. Umakyat siya sa bundok ng nag-iisa at nakipagnegosasyon. Gusto ng lider na tubusin niya ang prinsesa. Sa una nilang pagkikita ay agad siyang nabighani sa prinsesa. Nagbigay si Renaud ng ginto ngunit di na kontento ang lider at hiningi pati ang singsing niya. Nang tanggalin niya ang takip sa mukha ng prinsesa ay lalo siyang naakit sa kagandahan nito. Nakasama nila ang prinsesa sa paglalakbay patungong Baghdad. Sa madaling panahon ay agad na umusbong ang pagmamahalan sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, pilit na tinatago ni Scheherazade ang nararamdamang pag-ibig para kay Renaud. Patuloy niyang ipinaalala sa binata na siya ay iniregalo ng kanyang ama kay King Al-Rashid ng Baghdad. Sa huling sandali ay nagbago ang isip ni Scheherazade. Hinikayat niya si Renaud na talikuran ang utos ng mga nakatataas sa kanila at magtanan sila. Ngunit nakapag-isip-isip si Renaud na hindi nila pwedeng talikuran si King Charles at King Al-Rashid. Masakit man ay kailangan nilang isakripisyo ang kanilang mga nararamdaman. Di nagtagal ay sinundo si Scheherazade ni Barmak, ang opisyal ng Baghdad na pumapangalawa sa hari. Sa wakas ay narating ng mga kabalyero ang palasyo upang ipahatid ang mensahe ni King Charles kay King Al-Rashid. Iyon din ang oras kung saan pipili ang hari ng magiging asawa sa tatlong prinsesa na niregalo sa kanya at isa na rito si Scheherazade. Inimbitahan ng hari si Renaud na saksihan ang pagsubok na pagdadaanan ng mga prinsesa. Unang pagsubok ay question and answer portion. Sa tulong ng tagapayo ay nalaman ng hari na pare-pareho ang talino ng tatlong prinsesa. Sa pangalawang pagsubok ay gumamit sila ng panukat na may bell upang malaman kung sino ang may magandang hubog ang katawan. Kapag nasagi ang sukatan at tumunog ang bell ay mae-eliminate ang prinsesa. Unang sumabak si Prinsesa Shirin. Sumunod ay si Prinsesa Jamaila at panghuli ay si Scheherazade. Muli ay walang kahirap-hirap na nalampasan ng mga prinsesa ang hamon na iyon. Sa huling pagsubok, inalam ng hari ang katapangan ng bawat kandidata sa pagkareyna. Kailangang pumili ng isa sa tatlong baso ang bawat prinsesa kung saan isa rito ay naglalaman ng lason. Makikita ang pag-aalala ni Renaud sa posibleng kahihinatnan ni Scheherazade. Inutos ng hari na dalhin ang mga bilanggo upang masubukan ang hamon. Matapos mamatay ang isa sa mga bilanggo ay piniringan ang mata ng mga prinsesa habang sinasalin ang inumin. Unang isinalang si Jamaila ngunit natakot ito at umatras sa hamon. Nang tanggapin ni Scheherazade ang hamon ay napilitan si Shirin na tanggapin din ito. Nang tawagin si Shirin ay hiniling niya na mauna si Scheherazade. Buong tapang na ininom ng prinsesa ang laman ng baso. Nang iinom na si Shirin ay nanaig ang takot niya at nagsabing hindi niya kaya. Ininom ni Scheherazade ang laman ng baso niya. At nang iinumin niya ang laman ng pangatlong baso ay napasigaw si Renaud sa takot na mamatay ang babaeng minamahal niya. Sa kabutihang palad, walang nangyaring masama sa prinsesa. Sa nasaksihang ito, nagtanong ang hari kung bakit alam niya na walang lason ang mga ininom niya. Sumagot si Scheherazade na kilala niya ang hari bilang patas at hindi niya hahayaang mamatay ang mga inosenteng babae para lang maaliw. Naniniwala rin siya na ang bilanggong namatay ay nagpapanggap lang kaya agad itong pinatayo ng hari.
Hindi maitago ni Renaud ang kalungkutan ng tanggapin ng hari si Scheherazade bilang kanyang asawa at reyna ng Baghdad. Samantala, nagalit si Shirin kay Scheherazade dahil sinira nito ang ambisyon niyang maging reyna. Sa tulong ng kasabwat niyang si Barmark, nagplano silang sirain ang pagsasama ng hari at ni Scheherazade. Pinuntahan ni Shirin ang hari at minarites na dating karelasyon ni Scheherazade ang bisita nilang si Renaud. Nagalit ang hari sa narinig at ipinatawag si Renaud. Upang mailayo ang reyna, sinabi ng hari kay Renaud na pumayag na sila sa kahilingan ni King Charles at hindi na nila kailangang magtagal sa kaharian. Sinabi ng hari na kailangan na nilang lisanin ang palasyo kinabukasan. Upang paglaruan ang damdamin niya at ni Scheherazade, nag-utos ang hari na magtanghal ang mga dancer kasama si Scheherazade sa harapan nila. Hindi pa nakontento si Shirin sa minarites niya sa hari. Sa pagkakataong ito ay nakipagsabuatan siya sa alipin ni Scheherazade. Tinukso ng alipin si Renaud na pwede niyang masilayan si Scheherazade sa huling pagkakataon bago nila lisanin ang Baghdad. Pinagkunwari niya si Renaud bilang isang tindero upang makapasok sa silid ni Scheherazade. Nang muling magkita ang dalawa ay sabik silang nagyakapan. Habang ang alipin naman ay agad na sinabi kay Shirin na magkasama na ang dalawa sa silid. Kapalit nito ay binigyan siya ng alahas ng prinsesa. Balik sa dalawa, matapos ng matagal na paghihintay ay umamin din si Scheherazade ng kanyang pag-ibig ngunit nakatali na siya sa hari. Sa kasamaang palad, ang kanilang kaligayahan ay naudlot nang biglang dumating si King Al-Rashid at ang kanyang mga gwardya. Galit at dismayado ang hari sa pagtataksil ni Scheherazade. Ipinakulong siya ng hari sa Tower of Oblivion. Sinabi ni Renaud na siya ang dapat parusahan dahil pinasok niya ang silid ni Scheherazade. Di naniwala ang hari. Imbis na ikulong ay hinayaan ng hari si Renaud na masaksihan ang paghihirap ni Scheherazade. Samantala, nakita ng mga kabalyero si Renaud na tulalang nakatingala sa tower. Matapos ng paglilitis ay sinentensyahan si Scheherazade ng kamatayan. Inilabas si Scheherazade sa Square of Baghdad upang ipataw ang parusang kamatayan sa harapan ng hari at sa lahat ng tao. Bukod pa rito ay kailangan niyang tanggapin ang latigo ng 20 beses. Pwedeng saluhin ng sino man ang latigo ngunit hindi ang kamatayan. Nagdesisyon si Renaud na saluhin ang latigo dahil ayaw niyang makitang nasasaktan ang babaeng lubos niyang minamahal. Tumatagos ang sakit ng hagupit ng latigo sa puso at isipan ni Scheherazade. Sa huling hampas ng latigo ay nawalan ng malay si Renaud. Bago mapugutan ang prinsesa ay biglang lumitaw ang isang grupo ng mga pulubi at pinatigil ang parusa. Sinabi ng hari ng mga pulubi na si Moled na gusto niyang arborin si Scheherazade. Mas mabigat na parusa ang ibibigay nila sa prinsesa pagsapit ng gabi. Nagdesisyon ang hari na ipaubaya na lang sa mga pulubi ang prinsesa. Kinagabihan ng makarecover si Renaud ay tinugis nila ang mga pulubi upang iligtas si Scheherazade. Walang nagawa ang hari ng mga pulubi ng puwersahang isakay nila ang prinsesa sa kabayo. Matagumpay nilang naisalba ang prinsesa at nilisan ang syudad ng Baghdad. Kinabukasan ay nagutos ang hari ng Baghdad na tugisin ang nakatakas na prinsesa. Nang marating nila ang border ng Iskander, sinabi ni Didir na hindi nila pwedeng isama ang prinsesa sa Europa dahil mawawala ng bisa ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Europa at Baghdad. Alam ni Renaud na patuloy silang tutugisin ni King Al-Rashid hanggat kasama niya si Scheherazade. Inutusan ni Renaud ang mga kasama na ipagpatuloy ang paglalakbay nila pabalik ng Europa. Nagpaiwan sila ni Scheherazade na walang kasiguraduhan kung saan sila dadalhin ng tadhana. Ang tanging magagawa na lang ng dalawa ay samantalahin ang mga natitirang panahon na magkasama sila bago pa sila mahanap o mapatay ng mga puwersa ni King Al-Rashid. Kahit mahina ang katawan ni Renaud ay nagpatuloy sila sa paglalakbay sa mainit at tuyot na desyerto. Nang makakita sila ng masisilungan ay doon sila nagpahinga. May nakita silang balon ngunit walang tubig ito. Sa pagod ay nakatulog silang saglit. Paggising nila ay wala na ang isang kabayo nila. Napagtanto ni Scheherazade na nasa paligid lang nila ang mga Black Rider ni King Al-Rashid na patuloy silang minamanmanan. Ilang saglit pa ay may pumana sa lagayan nila ng tubig. Sinubukan ni Renaud na habulin ang gumawa noon ngunit wala siyang napala. Dahil sa kawalan ng tubig at sa takot na mamatay ang natitira nilang kabayo, napilitan silang magpatuloy sa paglalakbay ng naglalakad. Sa tindi ng init ng araw ay lalong lumala ang kalagayan ni Renaud. Sa huli ay hindi na niya nakayanan na magpatuloy. Natakot at nabahala ang prinsesa sa kalagayan ni Renaud kaya iniwan niya ito pansamantala upang maghanap ng tubig.
Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay narating ng prinsesa ang isang abandonadong nayon. Nakakita siya ng tubig sa balon na agad niyang ininom. Maya-maya lang ay nagulat siya sa pagdating ni King Al-Rashid. Inakala ng prinsesa na papatayin siya ng hari. Ngunit maingat na ipinaalam ng hari na wala siyang balak na hulihin o patayin sila ni Renaud. Ipinaalala ng hari kay Scheherazade na isang araw ay wala silang mapupuntahan at kusa silang babalik sa Baghdad. Bago umalis ang hari ay nagbigay ito ng ginto at inuming tubig. Matapos makaalis ang hari ay agad na binalikan ng prinsesa si Renaud upang abutan niya pa ito ng buhay. Dahil sa taas ng lagnat ni Renaud ay nagdeliryo ito at naghamon ng away. Matapos magsisigaw ay muli siyang nawalan ng malay. Kinailangan ng prinsesa na isakay siya sa kabayo upang makapagpatuloy sila sa paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang isang maliit na nayon. Wala ni isa sa mga mamamayan ang handang tumulong sa kanila kahit pa ibigay niya ang lahat ng dalang ginto. Nang magtanong siya kung saan siya pwedeng makahingi ng tulong ay itinuro sa kanya ng mga tao doon ang lugar ng Baghdad. Sa una ay hindi pumayag ang prinsesa sa payo ng mga mamamayan, ngunit sa huli ay wala siyang ibang pagpipilian. Sa kagustuhan niyang mabuhay ang taong minamahal niya ay naglakbay muli sila pabalik sa Baghdad. Umaasa siyang hindi papatayin ng hari ang kanyang minamahal at hinanda niya ang sarili sa parusang kamatayan maisalba lang ang buhay ni Renaud. Nang malapit na sila sa Baghdad ay lumitaw ang daan-daang sundalo na inatasan ng hari upang bantayan sila sakaling bumalik sila ng palasyo. Pagdating sa palasyo ay agad nakipagkita si Scheherazade sa hari kasama si Renaud na malala pa rin ang kondisyon. Inilabas ng hari ang kanyang sama ng loob sa prinsesa. Tapos ay pinagtapat ng hari ang pagmamahal niya sa kanya ngunit may mahal na siyang iba. Aminado ang hari na alam niyang handang mamatay si Scheherazade para kay Renaud. Nangako ang prinsesa sa hari na iligtas niya lang si Renaud ay mananatili siya sa tabi niya kahit walang pagmamahal. Inamin ng hari na wala siyang intensyon na patayin siya kaya lihim niyang inutusan ang hari ng mga pulubi na arborin siya upang itago. Ngayon ay napagtanto ng hari na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagdulot lamang ng mas matinding sakit sa kanyang puso. Bagamat nasasaktan, nagpa siya si Haring Al-Rashid na ipagamot si Renaud at ipawalang bisa ang isinampang kasong pagtataksil kay Scheherazade. Samantala, nagalit si Prinsesa Shirin nang malaman na pinalaya ng hari si Scheherazade at Renaud mula sa mga kasalanang nagawa nila sa kaharian. Bukod pa rito ay nagkaroon ng espesyal na pwesto sa palasyo si Scheherazade. Dahil dito ay naapektuhan ang ambisyon ni Shirin na maging reyna at kontrolin ang Baghdad. Katulong si Barmark, nagplano silang patalsikin ang hari sa kanyang trono. Inudyukan nila ang mamamayan ng Baghdad na talikuran ang hari dahil mahina ito nang patawarin si Scheherazade at Renaud sa salang pangangalo niya. Di nagtagal ay sinabi ng manggagamot na ligtas na sa kapahamakan si Renaud. Tulad ng napagkasunduan nila ng hari, papabalikin niya si Renaud sa Europa. Nabuhay man ay hindi nagustuhan ni Renaud ang desisyon ng prinsesa at nagsabing dapat ay hinayaan na lang siyang mamatay kung magkakalayo rin lang sila. Kinabukasan ay sinimula ni Renaud na maglakbay pabalik ng Europa. Balik sa mga nagbabantang patalsikin ang hari, lihim silang nakipagpulong sa lider ng mga mersenaryo upang pag-usapan ang kabayaran sa serbisyo nila at kung kailan sila aatake sa palasyo upang mapatalsik ang hari. Ang kasabwat na alipin ang magbibigay ng hudyat kung kailan aatake ang mga mersenaryo. Kinagabihan ay nagbigay ng hudyat ang mga kasabwat ni Shirin. Habang sinasabi ng hari kung gaano siya kasaya na nasa piling niya si Scheherazade ay biglang dumating ang kanyang tagapayo at nagsabing nag-aalsa na ang buong lungsod. May mga mersenaryo na pasugod na sa palasyo nila. Sinabi ng tagapayo na si Barmark ang may kagagawan ng lahat. Kinampihan siya ng lahat ng taong nakatira sa mahirap na distrito. Naging magulo ang sitwasyon sa palasyo at nagdulot ng banta sa kaligtasan ng hari. Walang pagpipilian ang mga loyal guards ni King Al-Rashid kundi ang itakas siya. Sa gitna ng kaguluhan at labanan sa pagitan ng mga mersenaryo at natitirang loyal guards ay sinamantala ng alipin ang pagnanakaw ng mga alahas. Nang mahuli siya ni Shirin ay sinaksak niya ito. Gayunpaman, nakaganti ang prinsesa ng panain siya nito. Nang malaman ni Barmark na nakatakas ang hari kasama ng iba pa ay agad nilang tinugis ang mga ito. Di nagtagal ay natanaw nila ang mga papatakas at patuloy na hinabol ang mga ito. Pagdating malapit sa pampang ay nilinlang nila ang humahabol dahil hinati nila sa dalawa ang kanilang grupo. Nagdesisyon si Barmark na habulin nila ang lumiko ng pakaliwa dahil nandoon ang nakasakay sa kabayo na kahawig ng hari.
Hindi nagtagal ay naabutan nila ang inakala nilang hari. Sa huli ay napagtanto nilang nalinlang sila dahil si Scheherazade ang inakala nilang hari. Dinakip nila ang prinsesa upang maparusahan. Nang mapadaan sila sa talampas, sadyang pinatalo ni Scheherazade ang sinasakyang kabayo sa bangin. Pinalagay ni Barmark na hindi bubuhayin ang prinsesa sa taas ng pinagbagsakan nito. Gayunman, may ibang plano ang tadhana. Nabuhay ang prinsesa matapos iligtas ng isang mangingisda. Hindi lang iyon, itinuro ng matanda kung saan patungo ang mga Frank Knights na napadaan sa lugar nila. Nang hiram ang prinsesa ng kabayo at hinabol ang mga knights na kinabibilangan ni Renaud. Di nagtagal ay nasilayan ng prinsesa ang convoy ng mga kabalyero sa di kalayuan. Sa kasamaang palad ay bumigay ang kabayo niya. Nanalangin siya sa Diyos na huwag siyang pababayaan. Maya-maya lang ay nagkaroon ng sandstorm. Habang nakasilong ang mga kabalyero ay lumipad ang panyo na iniingatan ni Renaud. Hinabol niya ang panyo na napadpad sa kinaroroonan ng prinsesa. Masaya ang dalawa at muli silang nagkatagpo. Isinalaysay ni Scheherazade ang mga pangyayari sa palasyo at hiniling kay Renaud at mga kasama niyang kabalyero na tulungan nila ang hari dahil nasa panganib ang buhay nito. Gustong tumanaw ng utang na loob sa hari sa pagpapalaya sa kanya at sa prinsesa. Nagpasya si Renaud na tulungan ang hari na mabawi ang Baghdad at labanan ang puwersa ng mga rebelde na pinamumunuan ni Barmark. Sa lungsod ng Kerbala, naganap ang isang matinding labanan sa pagitan ng mga puwersa ng rebelde na pinamumunuan ni Barmark at mga tropa ni King Al-Rashid, na may bilang na 500 lamang. Dahil sa mas kakaunti sila kumpara sa puwersa ni Barmark na 2,000, unti-unti ay nalalagas sila at inasahan na ang pagkatalo. Matagumpay na napaligiran ng mga rebelde ang lahat ng mga tauhan ni King Al-Rashid. Ilang saglit pa ay dumating ang mga knights na pinamumunuan ni Renaud. Muling nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga knights at mga rebelde. Ngunit sa ngayon ay kinaharap ng mga rebelde ang isang matindi at kilalang mandirigma, ang mga kilalang kabalyero ng Europa na may suot na armor. Di nagtagal ay nag-atrasan ang mga rebelde. Samantalang si Barmark at Renaud naman ay patuloy na naglaban. Makapigil hininga ang laban ng dalawa hanggang sa makarating sila sa taas ng burol. Di nagtagal ay naitarak ni Renaud ang naputol na sibat kay Barmark na nagresulta sa pagkahulog nito sa bangin. Sa kasamaang palad, si King Al-Rashid ay malubhang nasugatan sa tiyan matapos kalabanin ang mga rebelde. Ipinatawag niya si Renaud at Prinsesa Scheherazade. Malungkot na hiniling ng hari kay Renaud na alagaan ang prinsesa. Alam niyang walang sino man ang makakapaghiwalay sa dalawa dahil sila ang tinadhana. Humingi ng tawad si Scheherazade sa hari sa mga nagawa niya. Sa kabila ng mga ginawa niya ay lubos ang pagmamahal ng hari sa kanya. Hiniling ng hari na iwanan siyang mag-isa. Tahimik na pumanaw si King Al-Rashid sa loob ng kanyang tolda. Sa huling eksena ay makikitang magkasama si Renaud at Prinsesa Scheherazade pabalik ng Europa. Doon ay mamumuhay sila ng maligaya at payapa magpakailanman.